punong-puno ng patotoo kung gaano ka naging kabuti sa kanila, Panginoon ko, Lord God. At nawa, Lord, sa mga susunod na gawain, Lord, ay makarinig pa po kami kung gaano ka po naging kabuti sa buhay ng bawat isa. At naniniwala ako, Lord, na bawat isa sa amin ay mayroon kang patotoo. Meron kaming patotoo kung gaano ka naging kabuti, Panginoon ko, Lord God. At maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At muli ay binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nosuelo. Amen, amen. Palapakan natin ng Diyos sa lahat ng mga nag-testimony narinig natin. Talagang Diyos natin ay mabuti. Ang sarap gumising ng umaga, no? At maririnig mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga kamanggagawa. Na lagi lahat naman tayo may testimony. At sa araw ay may pagsigawan din natin yan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sa araw pong ito, sa basa ng Perfect Church, gamit po natin ang platform ng Zoom at ang paggamit natin ng social media sa ating pang-anim na taon at 67 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Amen? Salamat sa pribileyo dahil sa atin sa platform ng Zoom ay 16 na po tayo na naka-join. Amen. At salamat din po sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nasuelo, kasama kay Pastora Glory dahil naka-Facebook live streaming tayo sa kanilang kapahintulutan na maibahagi natin sa mas marami pa ang salita ng Diyos. Hindi lang po tayo dito 16 sa ating platform ng Zoom o 17 ang makakapakinig ng Word of God, kundi kung may share po natin ito, hindi lang sa mga friend ko makakapakinig ng Word of God, kundi mga kaibigan din po ninyo ay makapakinig din sila ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng mensahe po ngayon, May 12, 2026 na po tayo. Ang topic po natin ay Heavenly Mindset. How do we develop a heavenly mindset? Paano nga ba natin dapat lagi ituon ang ating isipan sa mga makalangit na bagay? Amen? At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Reverend Dr. Tess Amante. Mars, it's your turn. Amen. Naririnig pa po malinaw. Loud and clear. Rin ng Panginoon at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, higit lalo sa ating mga tigapanguna, sa ating Bishop Ross, Glory, sa ating mahal na Senior Pastor, sa lahat ng mga kapastoran na naririnig ay magandang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Kaya umpisaan na po natin yung ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Makikita po natin ito sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 4. At ito po yung sinasabi, kung gayon yamang kayo binuhay muli kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa langit, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Isipin ninyo ang mga bagay na nasa langit, hindi ang mga bagay na nasa lupa. Amen. Namatay na kayo at ang inyong buhay ay mahayag nakasama niya sa kalagayan. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah, pinupuri ka namin o Diyos, pinapasalamatan sa umaga nito. Salamat sa libreng hininga, kalakasan na pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw, sa aming pagising sa umaga. Samahan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng aming mapapakinggan, ito po ay magrema sa aming mga puso at ito ay aming malakaran, maging sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, sa Facebook, Panginoon. Lord, we pray na madama nila, Panginoon, yung mga salita mo sa pangalan ni Jesus. Kaya anuman yung distraction, gagawin ng kaaway, ito po ay hinahawi na po namin sa pangalan ni Jesus. Kaya patuloy, kayo po yung Diyos na marinig nila, tinig mo yung marinig nila sa pangalan ni Jesus. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purin po natin ang ating Panginoon. Bigyan naman po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya tunay na ang ating topic ngayong umagang ito ay heavenly mindset. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pang-araw-araw na pamumuhay, napakadaling mag-focus lamang sa mga bagay na nakikita natin. Amen po ba?
ng ating mga problema, mga pangangailangan, mga layunin sa buhay, mga bagay na sinasabi ng sanlibutan na mahalaga, ay nakalimutan na po natin yung maging kabilang tayo sa kaharian ng langit. Amen. Kaya yung ating pag-uusapan, heavenly mindset, ay ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Ang liham na ito sa mga mananampalataya sa Colosas upang ipaalala sa kanila ang tunay na pagkakakilanlan at layunin. Amen po ba? Maraming maling katuruan, maling guro ang nagsasabi sa kanila na mag-focus sa mga alituntunin, kaugalian at katayuan sa sanlibutan. Ngunit ipinakita dito, ang mas mabuting landas ay magkaroon po tayo ng pag-iisip na nakatuon sa langit. Hindi ibig sabihin nito na hindi natin papansinin ang ating mga tungkulin dito sa lupa. Ang ibig sabihin ay tinitingnan natin ang lahat ng ating ginagawa ayon sa walang hanggang plano ng Diyos. Amen po ba? Kaya doon sa ating tema, nasasagutin, how do we develop a heavenly mindset? Pasensya na po, medyo yung boses ko. Sabi doon sa verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay. Ang isa-isip ninyo ay hindi ang mga bagay na panlangit. Point 1, set your hearts and mind on the things above. Amen po ba? The first and most important step, yung pinakamahalagang hakbang, yung sa talata, hanapin ninyo at isipin ninyo ang mga bagay na nasa langit. So, ibig sabihin, ay gumagawa tayo ng sadyang pagpili araw-araw. Na ibaling natin ang ating attention sa mga bagay na makalangit. Amen po ba? At ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, ito po yung dapat nating gawin upang magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig, katotohanan at kanyang buhay na walang hanggan na ibinibigay niya. Alam niyo po, ang mga bagay na panlangit ay hindi nagbabago, hindi nasisira, at hindi nawawala kailanman. Ano po yung sabi sa Matthew 6:19-21? Huwag kayong mag-ipon ng yaman sa lupa, kung saan dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen po ba? Kaya may pagpili po talaga na mas magawa natin sa lahat ang kalooban ng ating Diyos. At yan po ang bibigyan natin ng halaga sa harapan ng ating Panginoon. Na anuman yung mga bagay na hindi dapat nating pahalagahan, yung mga bagay na nasa lupa, mga bagay na pinahahalagahan ng sanlibutan, yung yaman na meron po ang tao, yung fame, yung kapangyarihan, kaginhawahan ng katawan, mga kasiyahang panandalian lang, at yung katayuan nilang mga ito ay maaring mawala, masira, at kunin sa kanila lahat sa isang iglap lamang. Alam niyo po, upang magkaroon ng pag-iisip na nakatuon sa langit, kailangan nating piliin ano ba yung iniisip natin kung tayo gigising sa umaga. Ano ba yung mga bagay na pag-uukulan natin ng panahon, ng oras, ng ating lakas. Amen po ba? Alam po ninyo, kapag pinupuno po natin ang ating puso at isip ng salita ng Diyos, laging babad sa panalangin, at ang kanyang layunin, siyempre po, andun ang lahat ng ating gagawin ay nakatuon sa langit. At maging yung ating pag-iisip. Amen. Kaya bilang illustration po, nakita po natin yung buhay ni Abraham. Sinabihan siya ng Diyos, iwan ang kanyang tahanan,
iwan ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang nakasanayan upang pumunta sa lupang hindi pa niya nakikita. Ang mga taong maging yung mga taong nakapaligid sa kanya, saan nakatuon? Sa kanilang mga tahanan, sa kanilang yaman, Baka at mataas ang buhay blood doon. pressure niya, alam mo. Ang puso ni Mataas ang blood Abraham pressure mo. ay nakatuon sa mas Yun madakilang sa mga bagay. dahilan eh. At sana maging ganun din po tayo. Kaya Ang sabi puyat, doon sa stress, Hebrew pagod. 11:10, sapagkat umasa si Puyat Abraham ka, isang stress, lungsod kaya na pagod. matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo nito. Hindi niya hinayaan ang mga bagay na panandalian Kaya ka muna, lamang relax lang muna. na at iniwan niya ang Relax ka lang. makakagambala sa kanya. Amen po ba? Stress mo yung aircon Dahil ang lang mo. kanyang puso at isip ay nakatuon sa walang hanggang pangako ng Diyos. Huwag ka muna dyan. At Isa ganyan pa. ang kahulugan ng pagkakaroon ng pag-iisip na nakatuon sa langit, mga kapatid ko sa Taas Panginoon. mo lang. A heavenly mindset. Amen po ba? Kaya tunay na napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Nagiging matatag yung ating Taas mo lang. pundasyon dahil ang alam natin ang ating pinaglilingkuran ay talagang buhay na Diyos. Amen. Yung walang hanggang pangako niya sa ating lahat. Kaya anuman yung bagay na ginagawa natin, dapat nating isipin talaga yung Sino makalangit mataas ang BP mo? na pamumuhay. At alam natin sa ating gagawin na yon ay magiging makabuluhan ang ating mga buhay. Amen po ba? Kaya pangalawa, how do we develop a heavenly mindset? Ano po yung sabi doon sa Colossians verse 3? For you died and your life is hidden with Christ in God. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago, nakasama ni Kristo sa Diyos. Pangalawang puntos po, focus on your new life in Christ. Amen. Sapagkat, at ito po yung katotohanan na ito ang pundasyon ng ating pag-iisip na nakatuon sa langit. At upang maunawaan natin ito ng simple, mga kapatid, ano ang sabi doon sa binasa na namatay na kayo. So, ibig sabihin, ang dating pagkatao, ang mga taong namumuhay lamang para sa sarili, na pinamumunuan ng kasalanan, amen, takot, at mga hangarin sa sanlibutan ay namatay na noong tinanggap po natin yung ating Panginoong Jesus. Ang dating buhay na yun ay wala ng kapangyarihan sa atin. Wala ng autoridad sa atin, mga kapatid ko. Dahil ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay kaisa ni Kristo, siya ay naging bagong nilalang. Ang dating pagkatao ay wala na. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Amen? Sa lahat po ng narito, bagong nilalang na po ba tayo? Amen po ba? Dahil ang sinabi po dito, ang inyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Ano po yung ibig sabihin nito? Ang ating tunay na buhay ay ang buhay na pinakamahalaga, ligtas, matatag, at nakakonekta sa ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat, sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya para lang po na ito ay mabigyan natin mahalagang ipamuhay. Amen. Ang pinakamahalagang yaman sa isang ligtas na lalagyan, walang sino man sa sanlibutan ang makakasira o makakakuha nito at makakawasak nito sa atin. Kapag nakatuon po tayo sa bagong buhay na ito, hihinto na tayo sa pag-iisip at pagkilos na parang alipin. Amen po ba? Na parang alipin pa rin ng ating mga gawi, yung ating mga ginagawa, o pamantayan pa rin ng sanlibutan na ito. Amen po ba? Ano po ba ang itsura ng ating buhay nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus? Amen? Di ba po? Sa halip na nag-aalala tulad ng mga taong wala ng pag-asa, amen, namumuhay tayo na may katiyakan ng ating buhay ay ligtas sa Kanya. Kaya isipin po natin si Noah noong panahon na yon, Genesis 6:8. Yung bago po dumating yung baha,
Lahat ay namumuhay ayon sa kagustuhan ng sanlibutan. Ginagawa ang mga anumang kagustuhan nila nang hindi iniisip ang Diyos sa buhay nila. Ngunit nang pumasok si Noah sa arka at bumaha, nagbago ng lubusan ang kanyang buhay. Ano po yung titignan natin? Ang dating sanlibutan sa labas ay winasak ng Diyos. Ngunit si Noah at ang kanyang sambahayan ay naligtas at iniingatan ng Diyos sa loob ng arka. Amen. So, ibig sabihin, hiwalay na sila sa dating buhay. At ganoon din po tayo ngayon sa panahon na ito. Ganyan din po mangyayari sa atin. Kapag kaisa na tayo ni Kristo, ang dating sanlibutan na pamumuhay, nakabaon sa kasalanan at pagiging makasarili, ay iniwan na po natin. At tayo ay naligtas. Kapag nakatuon tayo sa bagong buhay na ito, sa loob ng arka ni Kristo, hindi na po tayo namumuhay tulad ng mga taong nasa labas. Namumuhay na po tayo bilang mga taong naligtas na minamahal ng Diyos. Alam niyo po ba, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi na po natin hahayaan ang mga dating gawi ng sanlibutan na ito na kontrolin ang ating buhay. Amen. Dahil alam natin tayo ay kabilang na nasa bago at walang hanggang pamilya ng Diyos. Kaya ano po yung nating gagawin? Amen po ba? Nakita po natin nung tinanggap natin ang ating Diyos. Amen, di ba? Nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Nagkaroon tayo ng focus doon sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya dapat lagi po tayo nagagalak. Dumating man yung mga sitwasyon na hindi maganda sa ating buhay. Focus on your new life in Christ. At magamit po tayo for God's glory. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, how do we develop a heavenly mindset, mga kapatid? Ano po yung sabi doon sa pangatlong punto? Sabi sa verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, maihahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Pangatlong punto po. Be excited in your future with Christ. Ano po yung sabi sa John 3, verse 2? Ano po yung sabi doon? Mga minamahal, tayo ay ngayon mga anak na ng Diyos. Ngunit hindi pa na ipapakita kung ano pa tayo sa darating na panahon. Ngunit alam natin na kapag mahayag na si Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung sino siya talaga. At alam niyo po dito sa talatang verse 4, ito ay nagbibigay sa atin ng magandang pag-asa. Amen po ba? Nagpapanatili ng ating pag-iisip na laging makatuon sa panlangit na buhay. Ang sabi doon sa verse 4, ulitin ko po, kapag si Kristo na siyang inyong buhay ay mahayag, kayo rin ay mahayag na kasama niya sa kaluwalhatian. Ano pong ibig sabihin nito? Una, si Kristo na ang ating buhay. Hindi lamang siya bahagi ng iyong buhay. Siya mismo ang iyong buhay at ang lahat ng iyong pagkatao at lahat ng iyong tinataglay ay nagmumula na po sa Kanya. Siya po ay muling magpapakita. Babalik si Jesus at sa Kanyang pagbabalik, hindi na siya darating na mahinang sanggol o alipin na nagdurusa. Darating siya ng buong kaluwalhatian at kapangyarihan bilang hari ng mga hari ng ating buhay. At tayo rin ay mahahayag kasama niya sa kaluwalhatian. Dahil ang ating buhay ay nakatago kasama niya. Amen po ba? Na anuman yung mangyayari sa Kanya, mangyayari din po sa atin. At ito po yung maganda. Kapag ipinakita na niya sa buong kaluwalhatian, kayo rin ay mahayag bilang Kanyang mga anak. O di ba po? Bilang Kanyang mga anak, puno ng karangalan, kagalakan at kasaklalan. Amen. Ang pagkakaroon ng pag-iisip na nakatuon sa langit ay nangungahulugan po na hindi na po tayo mamumuhay na lamang para sa ngayon
o para sa mga bagay na makukuha natin dito sa lupa. Amen. Namumuhay na po tayo ng may kagalakan at pag-asa. Kahit anong sitwasyon ng ating buhay na pinagdadaanan, meron po tayong kagalakan. Excited po tayo palagi dahil alam natin ang pinakamaganda ay darating pa lamang. At ang mga paghihirap, sakit na iyong pinagdadaanan, mga pagsubok na ating dinaranas ngayon ay panandalian lamang. Amen po ba? Hindi nito matutumbasan ang kahangahang kinabukasan na kasama natin yung ating Panginoong Hesus. Kaya ano po yung dapat lang natin gawin? Magpatuloy lamang po tayo sa paghakbang ng pasulong, hindi po paurong. Dahil alam natin kung saan tayo patutungo. Kaya tingnan po natin si Joseph the Dreamer. Nung bata pa po si Jose, alam naman na po natin ang kwento niya. Amen po ba? Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Dinala sa ibang lupain. Itinapon sa kulungan. At dumanas na maraming pagsubok. Alam niyo po ang maganda lang kay Joseph. Kung nakatuon lang siya sa mga nangyayari sa kanya sa oras na yon, nawalan na po siya ng pag-asa. Ngunit si Jose ay may pag-iisip na nakatuon sa panlangit na kalagayan. Nagtiwala siya na ang Diyos ay mas may dakilang plano sa kanyang buhay at magandang kinabukasan para sa kanya. Kaya lumipas yung maraming taon Nahayag ang plano ng Diyos sa buhay ni Jose. Siya ay naging pinuno ng Ehipto at iniligtas niya ang kanyang buong pamilya mula sa matinding taggutom. At ang lahat ng kanyang dinanas na paghihirap ay naging paghahanda lamang para sa kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para sa kanya. Kaya ganun din po sa atin. Ang mga pagsubok natin ngayon ay panandalian lamang. Amen. Amen. Darating ang araw na tayo nakasama ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian at nakita natin ang lahat ng ating dinadanas ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos para sa ating magandang kinabukasan. Amen po ba? Kaya yung Jeremiah 29:11 ay talagang paborito ko po yan kasi naging maganda yung plano niya sa akin, sa buong pamilya. Amen. Bibigyan tayo ng magandang future. Kaya salamat sa mga kapatid na narito. Alam ko naman marami tayong pinagdadaanan. Marami tayong mga problema sa mundong ito. Pero alam niyo po darating ang araw na tatayo tayo nakasama ang ating Panginoong Hesus para sa kanyang kaluwalhatian. Makikita natin na ang lahat ng ating pinagdadaanan ay bahagi po ng plano ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Kaya bilang panghuli po mga kapatid ko, ang pagkakaroon ng pag-iisip na nakatuon sa panlangit ay hindi nangyayari ng kusa. Ito ay ginagawa natin everyday. Natututunan natin ang 3 hakbang na ituon ang puso at isip sa mga bagay na nasa langit. Piliing mag-focus sa mga bagay na walang hanggan, hindi lamang sa mga bagay na panandalian lamang. Mag-focus sa bagong buhay na kasama si Kristo. Kaya alalahanin po natin yung ating dating buhay. Amen po ba? Kung babalik-balikan natin, di pa po ngayon ay maganda na. Amen. Lumipas na. At ito tayo ngayon, bagong nilalang at ligtas at matatag sa mga kamay ng Diyos. Amen po ba? Nagagalak po ba ang bawat isa? Amen. Na naging masigasig at nasasabik po tayo sa gagawin sa magandang kinabukasan na kasama ang ating Panginoon. Kaya ano po lamang dapat nating gawin sa mga oras na ito? Mamuhay po ng may pag-asa. Dahil alam natin ang pinakamaganda ay darating na. At makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ni Kristo sa darating na panahon. Amen. Ang pagkakaroon ng pag-iisip na nakatuon sa panlangit ay hindi nakakahulugan
natitigil na tayo sa pagtupad ng ating tungkulin dito sa lupa. So, ibig sabihin, ay ginagawa natin ang mga ito dahil alam natin naglilingkod tayo sa Diyos at ang ating tunay na tahanan at gantimpala ay nasa langit. Kaya minsan yung mga tao hindi nila maranasan talaga yung kagalakan kasi minsan napapagod na sila. Kaya wag tayong magpapadala doon sa mga alalahanin. Huwag tayong magpapadala doon sa mga problema ng sanlibutan na ito. Panatilihin natin nakatuon ang ating mga mata kay Jesus, the author and finisher of our faith. Yung ating puso sa kanyang kaharian at ang ating isipan sa kanyang mga pangako na ipagkakaloob sa ating lahat. Kaya ito po yung paraan ng pamumuhay na nagpaparangal sa ating Diyos. Amen. Na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at naghahanda po tayo sa atin para sa kahangahangang kinabukasan na inihanda ng ating Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Kasi napakaganda talaga nung gagawin niya sa atin. Kapag tayo ay nakapokus sa Kanya, amen, ay talagang maganda yung magiging kinabukasan po natin sa harapan ng Panginoon. Nakikita po natin sa lahat ng mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Di ba po, unti-unti, proseso naman po yung pagbabago sa atin. Lahat sa bawat araw, pinapaganda niya yung ating buhay. Higit lalo doon sa ating buhay naglilingkod. Amen. Nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at naghahanda sa atin para sa kahangang-hangang kinabukasan na inihanda ng Diyos sa ating lahat. Kaya sana sa umagang ito, meron po tayong natutunan. Amen. At maipamuhay po natin ito palagi sa ating buhay paglilingkod. Maging sa ating sa ating pamilya. Amen. Maibahagi po natin yung bagay na yung lahat ng ating ginagawa ay para sa ating Panginoon. Kaya tayo na po ay, kung meron po tayong natutunan, tayo po ay manalangin na. Amen. Praise God. Our faithful God, salamat po sa pagpapaalala sa amin kung sino tayo at kung saan kami patungo. Lord, inaamin namin minsan ay napaka-busy po ng marami. At nababahala kami sa mga bagay. Marlene. Amen. Mga bagay na pangsanlibutan, Panginoon. Nakalimutan na po namin ituon ang aming puso at isip sa inyo. Patawad, Panginoon. Kaya sa oras na ito, keep us faithful. Keep focus, Panginoon. Keep us looking forward sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat sa pagbabago sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay kami po ay pinagpapala mo araw-araw. Amen. Pangunahan po, Panginoon, ang aming buhay. At patuloy maghari ka sa aming lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. At sa oras na ito, makamtan namin, Panginoon, maganap namin palagi yung heavenly mindset ay para sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin para sa mga bagay na panlangit, tutulungan mo kami. Sasamahan mo ang buhay ng bawat isa. Hindi po kami madidistract ng sanlibutan ito. Patuloy na kayo po yung Diyos na hahawak sa amin upang ang lahat ng bagay ay aming mapagtagumpayan. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Dinadalangin namin yung mangunguna sa aming pastoral prayer. Samahan mo po siya at gabayan sa lahat ng kanyang ipapanalangin. Lord, alam namin ikaw yung Diyos na tutugon. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang buhay ng aming mga tagapanguna. Salamat sa buhat kalakasan na pinagkakalob mo po sa kanila. At patuloy sa lahat ng mga narito, maranasan namin palagi yung heavenly mindset ay maganap namin ito sa pangalan ni Jesus. Kaya ang papuri, wagas na pagsamba, ay binabalik na po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Purin pang Panginoon at isang magandang umaga po. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Dr. Tess Amante na ginamit ng Diyos sa magayag ng mabuting balita sa atin sa umagang ito. Una, yung mga kapatid ko sa Panginoon,
Sa panahon natin ngayon, ang mga tao madalas napopokus ang kanilang isipan sa mga bagay na meron dito sa mundo. Tulad ng pera. Kailangan may pera para daw maging masaya. Success. Kailangan managumpay para mapakita sa marami na hindi katalunan. Mga material things. Mga popularity. Okay? Maging sikat. Okay? Pero lahat ng yan ay mga temporary, pansamantala lang yan. Amen? Eh mga kapatid ko sa Panginoon, dahil sa mga dahilan na yan, maraming Kristiyano ngayon ang nagkakaroon na ng kawalan ng interes sa spiritual passion. Okay? Sa kanilang spiritual na buhay. Unti-unti na maraming tao ngayon, unti-unti na lumalayo sa harapan ng Diyos. Puro earthly things na lang, ang laman ng isip. Kaya nangyayari, nagkakaroon sila ng spiritually weak. Kaya nagiging mahina sila sa kanilang spiritual na kalagayan. Sa atin bilang mga anak ng Diyos, alam na po natin, tinawag tayo upang magkaroon ng heavenly mindset. Yun po yung topic na idinihin sa atin ngayon. Ibig sabihin, ang ating puso, isip, priority, desire, ay nakapokus sa Diyos. At hindi sa mga bagay na walang kinalaman doon sa naisin ng Diyos. Okay? Kaya mga kapatid, salamat sa ating tigapagaya ng salita ng Diyos. Tayo ay binigyan ng ni-remind tayo paano tayo dapat mamuhay ng may heavenly perspective. At meron 3 bagay na itinuro sa atin ngayon. How do we develop heavenly mindset? Set your heart and mind on the things above. Malinaw naman sinabi yan sa verse 2 na binasa kanina. Amen? Heavenly mindset, nagsisimula yan sa tamang focus ng puso at isip. Ano ba laman ng puso mo? Ano ba laman ng isip mo? Hindi ibig sabihin mga kapatid sa pag-iwan natin o responsibilidad natin dito sa mundo. Ngunit hindi dapat ang mundo ang maging sentro ng ating buhay. Lahat tayo may responsibilidad, may dapat ganapin. Pero tandaan natin, dapat malaman natin na hindi ang material na bagay ang ating prioridad, hindi yung pleasures, okay? Hindi yung worries o yung mga worldly desires. Okay? Kaya tanggalin na natin yan nang lumakas ang ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Tandaan natin ito, tinawag tayo ng Diyos na ituon ng ating puso sa kanyang presensya, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. Tinuro sa atin ngayon itong eternal things. Kasi sinabi sa atin sa book of Matthew, tama po ba? 16:21. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Okay? For where your treasure is, there will your heart be also. Ano ba laman ng puso natin ngayon? Sigurado ako, no? Kung ang laman ng puso natin ay makalangit, alam natin kung saan natin ipo-focus. Naalala ko naman yung kwento ni Maria at ni Marta. Amen. Mas pinili ni Maria na lumagi sa presensya ng Diyos. Habang si Marta naman ay sobrang busy sa maraming gawain. Pero si Maria, umupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus para sa ano? Para makinig ng kanya. Katulad ng ginagawa natin ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba sa mga pagiging busy? Tama po ba? Dahil talaga ang bundok ito ay punong-puno ng kabalan. Pero, mas pinili ni Maria ang mas mahalaga. Ano yon? Ang presensya ng Panginoon. Tama. Bago pumasok maghapon, okay, maghapon trabaho, anong oras naman ito? Pwede, agahan pa natin, gawin natin alas 3 na madaling araw ang donwas para sasabihin, Pastor, aabutin kami ng alas 6, malilate na kami sa work. Gawin natin alas 3. Amen. Kaya kapatid ko sa Panginoon, pag-pray pa rin natin yan. Pinapakita sa atin ito, ang heavenly mindset ay marunong mag-prioritize. Saan? Sa Diyos, higit sa lahat. Tama po ba? Maglaan tayo ng oras sa prayer. Ito ginagawa natin. May Lord's Prayer na tayo. May Sunset Prayer tayo. Bible reading. Nagbigay na si Pastor Jay sa atin ng pamphlet na kung paano natin tatapusin ang Bible for the whole year. Iwasan na natin ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Unahin natin ang mga kung paano tayo lumago spiritually. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Nakikinig.
ng salita ng Diyos. Kapag ang puso natin nakapokus sa Diyos, magkakaroon tayo ng maraming benepisyo yan. Kapayapaan, direction, sa magulong mundong ito. Kaya salamat mga kapatid ko sa Panginoon, natututo tayo. Pangalawa, idiniin sa atin, focus your new life in Christ. Totoo po yun. Yung mga taong maramdamin, masabihan lang ay nagdadamdam na kagad, mukhang hindi pa nakapost sa kanilang buhay, ang kanilang bagong buhay kay Kristo. Hindi na tayo dapat magdamdam kapag tayo napapagalitan o itinutuwid o itinatama. Magpatama. Teachable nga, sabi kahapon sa preaching ni Pastor Joss, no? Gusto mo magkaroon ng mabuting team work, ay kailangan magpaturo tayo, magpasakop tayo sa mga tigapanguna natin. Amen. Tandaan natin ito. Hindi na tayo naglilingkod dahil gusto natin. Naglilingkod tayo dahil ito yung gusto ng Diyos. Amen. Patay na tayo. Sabi, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Nakatago na sa ating Panginoong Yesus. Okay? Kapag tinanggap natin talaga totohanan ng ating Panginoong Yesus, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Yung dati nating pagkatao, dapat iwan na natin. At dapat na nakikita sa atin yung pagbabago. Amen? Kaya pag tinanggap natin si Jesus, tayo sa ng bagong nilalang, wala na dating pagkatao, tayo ganap na bago na. Kaya ang heavenly mindset ay nabubuhay ayon sa bagong identity niya. Kanino? Identity niya kay Kristo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng galit, hindi na tayo alipin ng bisyo, hindi na tayo alipin ng mga makamundo pamumuhay. Ang ating buhay ngayon ay para sa, impreach ko naman sa linggo, nung nakarang linggo, sa POF St. Helena chapter, kaluwalhatian ng Diyos. Sa sentro yata yun. Amen? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa POF Angeles City, yung for God's glory. Amen? Lahat ng ginagawa natin ito for God's glory. Hindi glory to me. Amen? Kaya tandaan natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Maraming kwento sa Bible na talagang makikita natin kung paano nabago nung tinanggap nila si Jesus. Ang isa dyan ay yung pumasok mismo sa kanilang tahanan, ang ating Panginoong Jesus. Amen? At nagbulong-bulungan ng mga tao, bakit siya pumasok doon sa tahanan na yon? Tahanan daw ng isang magnanakaw. Kailan nyo na po yun? Tax collector, no? Si Zacchaeus, maliit na tao. Makyat ng puno ng sikamoro, tama po ba? Ang nakakamangha doon, sa dami ng taong yun, kilala siya ng ating Panginoong Jesus. Zacchaeus, baba ka yan, tuloy ako sa bahay niyo. Amen? Kapatid, kilala tayo ng ating Panginoong Jesus. Gusto mo ba tawagin ng ating Panginoong Jesus sa pangalan mo? Ayan. Kaya kapatid, pakita sa atin na ang tunay na may encounter sa ating Panginoong Jesus. Ang bunga nito, alam nyo, nagkakaroon ng transformation na bagong buhay, transform life. Kaya iwan na natin nating makasalanang lifestyle. Ito, lifestyle natin to. Gumising ng maaga, tama po ba? Mamuhay bilang testimony ng kabutihan ng Diyos. Pili natin ito din ang ating Panginoong Yesus araw-araw. Hindi mahalaga kung ano ang nakaraan natin, lagi kong inuulit yan. Ang mahalaga ngayon ay may bagong simula tayo kay Kristo. Iba, Pastor, makasalanan ako, hindi na ako po No, ikaw nga yung dahilan. Tayo nga yung dahilan kung bakit nabayubay sa krus ng Kalbaryo si Jesus. Tanggapin mo siya at hayaan mo siya ang magbago ng lahat. Hindi natin kayang baguhin ang sitwasyon. Only God can do that. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Only God can do that. Amen? Kung siya lang may kakayahan, siya may kontrol ng lahat, ano na natin gagawin natin? Magpabago tayo sa Kanya. Amen? Kaya, tanda natin ito mga Panginoon, nakikita ng iba yung buhay natin kung nabago nga tayo, hindi. Sabi nga ng Biblia, panoorin tayo ng salibutan ito, inaabatan nila, totoo bang may Kristo tayo? Pakita natin yung bagong buhay natin kay Kristo. At ang panghuli na itinuro sa atin ngayon para magkaroon tayo ng heavenly mindset, be excited about your future with Christ. Wow! Kaya yun lagi sinasabi natin, we are anticipating greater things na ipagaganap sa atin ng Diyos. Tama po ba? Lagi yung expectation natin na may maganda laging gagawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung puro problema na lang.
ang binibilang natin. Ang taong may heavenly mindset, mga kapatid ko sa Panginoon, may excitement yan at may pag-asa yan sa eternal future niya kasama ang ating Panginoon. Kasi alam niya ang salita ng Diyos eh. Alam niya ang mundong ito ay temporary lang. Hindi naman ito ang permanente nating lugar eh. Tama po ba? Manlalakbay lang tayo sa mundong ito. Our permanent place ay walang iba. Ang tunay nating tahanan ay nasa langit. Tama po? Amen. Kapag alam natin may eternal life tayo na kasama ang Diyos, tiyak ako, itong point number 3, talaga magkakaroon tayo ng tunay na hope. Okay, ano man yung mga trials na dumarating sa atin, hindi tayo susuko. Amen. Alam natin, panlangit tayo, hindi tayo panglupa. Tandaan po natin, marami kasi mga tao ngayon, ang heaven parang fairy tales lang sa kanila eh. Okay? Ang ibig sabihin ng fairy tale, parang kwentong ano lang siya. Pero mga kapatid sa Panginoon, ng heaven, ito ang pangako ng Diyos. Kanino? Hindi sa lahat. Sa kanyang mga anak. Okay? Ang heaven ay pangako ng Diyos sa mga anak. Kaya yung iba, marahil, hindi pa nila natatanggap ang Diyos. Kaya hindi pa nila masabing anak sila ng Diyos. Tama po. Okay? Kaya tandaan natin ito mga kapatid sa Panginoon. Hindi man nila nakikita agad yung fulfillment. Kasi talagang pagdating ng ating Panginoong Hesus, doon natin mapapatunayan panlangit tayo. Dapat nagpapatuloy tayo sa kanyang kalooban, nakapokus tayo sa kanyang mga bagay na panlangit, sa mga pangako ng Diyos. Okay? Dapat excited tayo sa future natin. Naniniwala ba tayo? Panlangit tayo. Excited dapat tayo na mamuhay panlangit. Ngayon pala sa lupa, mag-practice na tayong umawit. Kasi yun ang gagawin natin sa langit. Kantahan ng kantahan, kalwatihan. Ganun ginagawa ng mga anghel eh. Umawit. Kahit pangit ang boses natin dito, pagdating natin sa heaven, maganda na boses natin. Amen po ba? Mag-practice na tayo, mamuhay ng anumang hirap na ating pinagdaraanan sa panahon ngayon. Huwag ka maglala. Okay, hindi papayag ang Diyos na puro hirap lang tayo. Mararanasan din natin ang tunay na ginhawa kahit nandito pa tayo sa lupa. Okay? Kaya pagaganap ni Lord yan, mga kapatid sa Panginoon. Excited ka ba na maranasan yung bagay na pagaganap na yung future natin kay Kristo? Hindi ibig sabihin future na eternal future natin ay talagang tiyak yun. Hindi yun kuro-kuro, hindi haka-haka. Talagang magaganap yun sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya salamat sa buhay ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Paano nga ba tayo magkakaroon ng heavenly mindset? Sabi niya, set your heart and minds on things above. Focus on your new life in Christ. Be excited about your future with Christ. Kapag ang ating isip, puso ay naka-focus sa ating Panginoong Diyos, magiging matatag tayo. Tiyak ako yan. Kahit sa gitna ng tukso, gitna ng problema, gitna ng bagyo, kapatid, hindi tayo kayang baguhin ng mundong ito. Tama po ba? Kaya tandaan natin ito, heavenly mindset produces a godly life. At ang taong nakapokus kay Kristo, meron siyang peace, meron siyang purpose, meron siyang hope na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Maraming pinapangako ang mundong ito, pero lahat yun mapapako. Pero ang pangako ng Diyos, pangawakan mo. Amen? After our last breath, magiging tapat tayo hanggang wakas. Dahil yun lamang talaga ang maliligtas. Amen? Maraming salamat, Reverend Dr. Tess Amante, at binabalik ko na po sa ating MC ang gawain. From UAE, PME Noemi Manuel. Tinanghali uling gising ang mga MC. Yung iba ayaw nang gumising. Amen. Sige po. PME Noemi. Amen. Amen. Salamat